ng palette knife. Then kapag bumili kayo nun, nakaset na. Nasa sa inyo na lang kung alin doon yung gagamitin nyo. Kung ang gagamitin nyo ay katulad ng ginagamit ko, hindi ko lang sure kung ano yung exact name niya. Pero screenshot nyo na lang at hanapin nyo. Or send ko na lang yung link sa comment section. Napakagandang ang gamitin ng palette knife na to. Kasi pwede siyang gamitin pampakinis sa mga small details sa cake. Katulad sa bento cake. So after nga natin mag-texture ng palette sa cake, naglagay na ako ng non-edible angel figure. And naglagay din ako ng mga non-edible gold butterfly toppers. Sobrang gandang-ganda nga ako sa mga butterflies na to. Kasi ang elegant niyang tignan sa cake. Then naglagay na rin pala ako ng customized dedication. Bali, pinagawa ko lang yan sa nagko-customize sa mga name toppers. Kasi wala pa akong machine para mag-cut ng ganyan kapulido na topper. At hindi ko rin kaya yan i-manual cut dahil sobrang detailed niya. Yung butterfly pala sa top, nilagay ko lang din yun. Then sa cakeboard pala, naglagay lang ako ng pink ribbon para malinis tignan. At syempre, hindi mawawala dyan sa Djurlicious logo. Hanggang cakeboard pala yung paglagay ko ng textured palette. Yun kasi yung nasa inspo ni client. Finally, tapos na tayo. Thank you so much for watching. Babush!